New Years are always exciting as it gives us the feeling of new beginnings and fresh start. As Christians, mga kapaglaom, how will we get ready for the new heaven and the new earth as we welcome the year 2023? Stay tuned as we discuss more about this here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. In Christ, as we prepare for the home we will soon have. How was your whole year, mga kapaglaom? Happy Sabbath, and we welcome you to another lovely episode dinhi sa Let's Pray Pilipinas. And of course, kauban nato karong buntaga si kapaglaom Jel and kapaglaong Pastor Limuel as well. Happy Sabbath, Pastor. Happy Sabbath. Good morning. Yes, good morning. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath, kapaglaong Renan. And happy Sabbath, Pastor Lam. It's so nice to be here today, mga kapaglaom, no? And today is, of course, it is another extraordinary day as it is the last day and ang pinaka-last nga Sabado for the year 2022. And we are honored to spend it with you, mga kapaglaom. Busan ini nga kabuntagon, mga kaigsuunan, mga kapaglaom, angay natong pasalamatan o maglipay ta sa Ginoo nga gihatod kita niining katapusan nga adlaw ipapahulay nining tuig 2022. Ug sa dili pa nato tikangon ang tuig 2023, mga kapaglaom nining nga kabuntagon, uban ni kami ninyo sa mga pag-ampo dinhi sa atong programa. Ug sa dili pa kita mo padayon ngadto sa unahan, ako kamong dapiton sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pag-ampo. Mag-ampo ta. Among dalaygon og silimbahon nga Dios, nining takna sa kabuntagon, among gipatugbaw ang tanan namo nga pagdaig ug pagpasalamat kanimo kung giunsa kami nimo paggiya nining tuig 2022 nga bisan sa mga pagsulay, kalisod, bisan sa balatian, apan among nakita ang gamhanan o kusgano nimong bukton nga nagkupot kanamo nga kami wala mawala. Imo kaming gigiyahan o imo kaming gitultulan diha sa maayo o matarong nga dalan. Ginoo nining adlaw, katapusan nga adlaw nining tuig, among iuli diha tanan ang tanan nga pagpasalamat, pagbuot o himaya diha kanimo lamang. O karon nga kabuntagon, ablihi ang kalangitan samtang kami padangat sa among mga pag-ampo sa among mga kapaglaom, mga kaigsuunan, mga miyembro sa among panimalay, among ipadangat ang among mga pag-ampo niining higayuna. Salamat Ginoo nga ikaw nagsaad nga dili mo pakyas sa imong mga pulong nga magatubag sa among mga pag-ampo. Ang tanan among gipasalamatan pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Yes, mga kapaglaom, karong adlaw we are so blessed kay nagapadayon kita sa paghimaya o pagambahan sa atong buhi nga Dios. Despite all the crucibles that we might have faced during the year 2022, magpasalamatan kita nga naa kita karon ug nagpadayon og paghatag sa ato ang pagpasalamat ngadto sa atong buhing Dios. Ug atong i-greet ang tanan natong mga nagtan-aw karon live sa ato ang Facebook pages, that is on our Let's Pray Pilipinas page, and of course we are as well live on our GZAT channel 37. That's right. And so kapaglaom Jel, no, ato silang giawhag atong mga kapaglaom to start sending in your prayer requests. And dili lang nato kalimtan, no, nga pwede natong i-comment dinha sa ato ang Facebook Live ang ato ang mga prayer requests, and butangan lang nato sa mga pangalan kung kinsa atong ipaampo, siguro og unsay mga specificity kung unsa ang ato ang iampo dinha, no? Pastor, doon na pa ba tayo laing mga reminders? Yes, kapaglaom rinan. Alang sa atong mga kapaglaom who will be joining us through prayer, mga kapaglaom, we will remind you nga if ever ang inyong mga prayer request
dili ninyo gusto nga i-on air, mahimo ninyo na nga ipadala o you will be assured, mga kapaglaom nga human ini nga atong programa, kami dinhi ang Let's Pray Pilipinas team dinhi sa Cebu, mag-inampuay alang sa inyong mga hangyo ngadto sa Ginoo. Of course, dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo o katingalahan nga gugma sa matag usa kanato. Yes, amen. And now mga kapaglaom, we will hear a praise report from Kapaglaom Greg. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Mga kapaglaom, pagpasalamat, usa sa mga importanteng ingredients sa atong pag-ampo. Busa atong pasalamat at ang Ginoo sa tanang kaayo nga gihatag sa matag usa kanato. And salamat kapaglaom sa imong pagpadangat ug usab sa imong pinasahi nga pagpasalamat tungod gitubag sa Ginoo ang imong lulan, ang imong pag-ampo katong niaging mga bulan, semana, tingali mga tuig kapaglaom. And with this, we'd like to praise the Lord tungod sa mensahe ni kapaglaom gikan sa Languyan family o Languyan family. Adunay pinasahi nga paghangyo kaniadto October 23 alang kang kapaglaom Eli Seltil Languyan para mahimo umutek sa iyang fire officer examination. And December 30, 2022 kapaglaom karon nga bulan gidungog sa Ginoo ang ihang pag-ampo. Atong ginapasalamat ang Ginoo o ginahimaya ang Ginoo sa ingana ka maayo nga mensahe gikan kanila. And we have from Leonela Lahot diya sa Tampilisan, Zamboanga del Norte ang iyang paghangyo nga may tungod sa maayong panglawas alang ni Jacob Funkhauser nga adunay suliran sa iyang panglawas. And then this month kapaglaom gitubag sa Ginoo ang iyang pagampo. Daghang salamat kapaglaom Leonela sa pagpadangat sa imong pinasahi nga pagpasalamat sa atong Ginoo. And we have from Cherry Lou Iscaro diya sa Makilala, Cotabato City. Aduna siya pinasahi nga prayer request kapaglaom kaniadto October 1, 2022 may tungod sa licensure examination. O December 24 kapaglaom kini nahimong mabungahon o kini nahimong mahinungdanon tungod kay gidungog gitubag sa Ginoo ang iyang pinasahi nga pag-ampo. And of course we have from Mrs. Ruth Dakipel ang pag-ampo maalang kang Gemaria Dakipel October 1 og 2 kapaglaom may tungod sa very specific pag-ampo sa licensure examination. And December 23 usab karon nga bulan gitubag sa Ginoo o kinanahimong panalangin nga na sa kaniya tungod kay si kapaglaom Gemaria Dakipel nakapasa og nahimog licensed teacher makapaglaom. Makapaglaom, always remember that you have to delight yourself in the Lord and He will give exactly the desires of your heart. Tagasalamat kapaglaom, kita ta sunod Sabado. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Yes, amen to that kapaglaom. No, we praise God for those answered prayers. Now, mga kapaglaom, we will start reading our batch 1 of prayer request gikan sa atong mga kapaglaom. Let me read from gikan sa nag-message from the last digit of the number 4117. Ingon siya, maayong gabi mga kapaglaom. Mohangyo mininyo mga kapaglaom, tabangi intawan mininyo og ampo alang sa kaayuhan ni Baby Zia, anak sa akong igsuon. Taas ang iyang hilana tuwa karon sa Naval Hospital, Naval Biliran, kay ang inyong pag-ampo dako og kaayong hinaot nga inyuming tabangan sa pag-ampo mga kapaglaom. Another one from number 0970, ingon siya, maayong buntag pastor ug sa mga kaubanan dinha sa maong programa. I'm from Agusan. Mag-prayer request kami para sa amo ang family friend na si Jeline. Kay adunay mas nakita sa iyang cervix nga hikapon ug ayuhon sa gamhanan na kamot sa atong Ginoo. Kining tanan pastor amo agi ampo gipasalamatan ug kining tanan amo agi claim. Salamat pastor o God bless. Another one from Kapaglaom with the number 4101.
Ingon siya, good PM brethren and pastors, please include my brother-in-law in your prayers. Naa siya karon diri sa provincial hospital na atake siya sa high blood. Unya, naghubag iyang utok, kailangan siyang operahan. Apan dili mi mosugot kay ang nagsalig mi sa Ginoo nga pinaagi sa tambal, mahilis ra uban sa inyong mga pag-ampo. Salamat, God bless us. And lastly, from Kapaglaom, Mark Ryan, for healing and fast recovery. And we also have, please pray pastor sa mga Alisers family nga naminaw karon sa Mindanao ug sa Cebu, and also Desir family ug unta mahimo atong ehemplo nila sa pag-alagad ug palihog ampo pastor nga unta di ko maluya sa pag-alagad ug tagaan pa unta ug taas nga kinabuhi. Amen. Og nining batch 1 Kapaglaom Jel, we will request Kapaglaom Renan to kindly pray. Yes, Pastor. Mga kapaglaom, uban ni kami sa pag-ampo. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you, Lord, for this Sabbath, for your sustenance, dear Lord, for the entire year, and for the many answered prayers that you have shown upon us, Lord, showing us your power and showing us that you are there listening and answering, preparing answers for our prayers. Busa karong takna, dear Heavenly Father, we would like to call upon your name once again para sa among mga kapaglaom nga nagpadala sa ilahang mga prayer requests. Andama kami, Ginoo, sa pagdawat sa imuhang giya o mga pagtubag sa kini nga mga pag-ampo. Heavenly Father, I'd like to especially pray for baby Zia. Nasayod ka, dear Lord, kung unsa iyahang sitwasyon karon. Naa siya sa balay tambalanan. I pray nga imo siyang pagbisitahon and ayuhon nimo siya pinaagi sa imuhang gamhanang mga kamot, dear Lord. Kung unsa man gani ang mga irregularities, abnormalities nga naa sa iyang lawas karon, I pray, dear Lord, nga ikaw mag-ayo niini. I pray for the medications, dear Lord, nga iyang ginapangtumar, maski ang iyang family nga nag-atiman kaniya, and as well as the medical team. Uban pod kang Kapaglaom Jelin, dear Lord, dunay gibati sa iyang panglawas, nasayod ka, Ginoo, asa exactly kini sa iyang lawas, and you know each of the parts of our bodies, dear Lord. Busa, I pray nga ikaw mag-aayo pod kaniya kung unsa man gani kini iyang gibati karon, and kung unsay naa sa iyang lawas, hinaot nga ikaw magkuha niini. I also would like to pray sa mga medications nga iyang ginapang inom, dear Lord, nga kini makatabang sa pagpaayo sa iyang panglawas. The same goes to Kapaglaom Mark Ryan, dear Heavenly Father, nga doon na po'y ginapangbati karon sa iyang panglawas, but he believes, dear Lord, and with his faith, nga ikaw magatabang kaniya sa pag-ayo o sa iyang recovery, dear Lord. I'd also like to pray sa amo ang kapaglaom, dear Lord, nga nagahandom nga tagaan nimo siya og kusog, kaalam, ug maayong panglawas ug taas pa nga kinabuhi para sa pag-alaga dinha kanimo. Ug uban sa imong pagpanalangin sa Aliser ug Desir family, dear Heavenly Father. Dear Lord, all of these prayers are beyond our control, human as we are. That's why we would like to offer all of this into your throne of grace, and we pray that you will hear and answer our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So mga kapaglaom, pipila lamang kato sa mga pinadalang prayer requests, and doon na pa yung mga prayer requests nga naa dinhi sa ako ang lista, no? And I'd like to request for this batch si Pastor Lauron to lead us, and I'd like to read them to you. Atong iampo mga kapaglaom si Kapaglaom Grace Navarra. No, naapod siya sa balatian karon. Let's pray nga ma-renew ang iyang or maka-recover na siya sa iyang balatian.
and tagaan na siya og kusog to overcome this challenge no karong panahon na. Also, let's pray for our pastors, Pastor Prince Piseo o Pastor Ronel Dihonggoy. Let's pray for their healing and recovery as well. And sa mga uban pa pud sa kapaglaom Cristita de la Cruz nga naapod sa balatian karon, ato pud siyang i-appeal sa atong mga pag-ampo. Also, si kapaglaom Ireneo Uy, atong i-appeal po siya sa pag-ampo. No? Ubay-ubay mga kapaglaom ang naa sa balatian karon, uban ni ana si kapaglaom Ireneo. And ato pong i-appeal of course ang iyang asawa nga si Bernadette, no? Nga nagatabang po og atiman kaniya, tagaan unta siya og kusog. Also to manage their mga panginabuhi nila, to sustain their needs. And also, let's pray for kapaglaom Carmen Harapan, no? Nga naapod sa sakit karon, so ato siyang iampo na siya pag-aayuhon pod. And of course, atong i-appeal paghihapon si kapaglaom April Love, mahadukon doon na po yung mga challenges sa iyang health karon, and let's pray nga kini ma-overcome pod niya. So, Pastor? Yes, kapaglaom rin na. Ini nga kabuntagon mga kapaglaom, I'll be sharing to you usa sa mga bersikulo nga maghatag kanato o kusog o paglaom sa pag-alagad sa Ginoo. If you have your Bibles with you, kindly turn them to the book of Revelation, chapter 22 mga kapaglaom. Verse 3. Nindot kay ni siya nga saad sa Ginoo alang sa matag usa kanato nagingon og didto wala na bisan unsang tinunglo. Apan didto ang trono sa Dios ug sa Kordero ug ang iyang mga ulipon magasimba kaniya. Nindot kayo mga kapaglaom nga ang Dios naghatag kanato, nagsaad kanato og usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta diin ato kining paaboton ug samtang kita magalantaw sa mga adlaw sa pagpaabot niini magkinabuhi kita nga matarong. Ug nini nga kabuntagon mga kaigsunan, mga kapaglaom, ako kamong dapiton sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pag-ampo, mag-ampo ta. Among dalampanan og dalaygon nga Dios, nining takna sa kabuntagon Ginoo, kami malipayon nga nagaduol kanimo, nagaangkon sa imong saad tungod kay ikaw matinumanon gayod sa imong mga pulong, sukad kaniadto karon og hangtod sa kahangturan. Gani nining takna sa kabuntagon, among ang kuno na usab ang imong saad nga ikaw magaayo sa among mga kapaglaom nga naa sa balatian. Sila si Grace Navarra, si Pastor Prince Piseo, Pastor Ronel Dihonggoy, si kapaglaom Cristita de la Cruz, ug among giapil usab sa pag-ampo si kapaglaom Ireneo Uy ug si kapaglaom Carmen Harapan. Apil usab si kapaglaom April Love Mahadokon. Ginoo, Dios namo nga makagagahom, walay butang imposible diha kanimo. Kung imong tandugon ang ilang kinabuhi, mawala ang ilang balatian, ug ako nagahangyo nining takna sa kabuntagon nga ikaw magapakamaayo kanila. Hinaot nga ang ilang pag-antos, ang ilang mga kasakit tungod sa balatian imong wadon aron makaangkon sila og maayo og hapsay nga kinabuhi. Usab Ginoo, kami nasayod nga ikaw nagatugot niini ngadto kanila, dili aron sila mawala, apan aron sila magmasaligon hinuon diha kanimo nga bisan unsay dangatan sa ilang kinabuhi, sila magpabilin kayo diha kanimo. Amo sab ginaampo si kapaglaom Bernadette Uy, ikaw magahatag kaniya og kaalam, kahibalo, hatagi siya og mayang panglawas nga iyang ma-manage ang negosyo nila ni kapaglaom Ireneo, aron nga ilang makaplagan ang tanan nilang panginahanglan sa matag adlaw diha sa
ilang panimalay mag-alagad sila nga matinumanon og malipayon. Salamat o Dios nga nining kabuntagon. Ingon nga kami laom sa imong mga saad, imong tubagon ang among mga pag-ampo. Pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for the prayer. Amen. And thank you po mga kapaglaom no, sa inyong pagpadala sa mga prayer requests. Ato ka ng pagbalikan and padayon kita ni Ana later on. Right now, mga kapaglaom, atong tagaan sa pagtagad ang lindot kaayo nga topic for this episode. No? Ang atoang topic is through my New Year's resolution, getting ready for the new heaven and the new earth. No, now I'd like to share our quote of the day before we go on. Ang tong quote of the day nagaingon, on the new earth in which righteousness dwells, God will provide an eternal home for the redeemed and a perfect environment for everlasting life, love, joy, and learning in His presence. Na makita nato na mabasa sa Seventh-day Adventist Statement of Faith number 27, the new earth. So ato ka ng pag-diskusyonan, and it's a new year para nato nga mga Christians kapag laong Jel, kapag laong Pastor. Yes. No, it's not just another year. No, this means to us nga this is, you know, a year less closer to the coming of Jesus. Amen. And ang ato ang pag-adto dito puhon kung ingon ba Soon. sila Soon. Kinaduulan nga pag-adto sa langit, no. And so things that we're going to talk about, of course, the new heaven, because we know nga we are not living here permanently on earth, no. As Christians, we should know nga ang ato ang you know, ang pag-look forward na to ni ining mga bagong tuig is we are looking forward to going to heaven, and we will talk about the new heaven and the new earth. And of course, giandam na sa napuloy-anan sa Ginoo dito sa ato sa langit. And then about the renewed, no, ang mga victorious mga anak sa Ginoo, and as to how the tears will be wiped away in our eyes. You know, daghan man og mga kasakit dinhi sa kalibutan, but in the new home that we're going to, wala naman na dito. And of course, unsay mga goals nato as Christians, no? Knowing Christ and how to be like Christ. So, let's discuss that, no? Pastor, maybe you can shed light about aning new heaven. What can you say about this? Yes, kapag laom Renan, kapag laom Jel, advance Happy New Year. Advance Happy New Year. Sa ato mga viewers, by the way, advance Happy New Year, okay? Yeah. Hours to go na lang mga kapaglaom niya bagong tuig na, no? And then before nako tubagon ang pangutana or idea nga gipangayo ni kapaglaom Renan, kining ato hisgutan kadali mga kapaglaom gining New Year's resolution. Okay? As always. Kanunay man gini siyang New Year's resolution. Pero mga kapaglaom, bisag unsa inyong New Year's resolution nga giuna-una diha, I hope nga magpadayon na siya kay kasagaran ra ba kapaglaom Jel sa New Year's resolution inigbutog yun pagka alas 12 kay alas 12 man mo bali, no. Pero kita ang ato ang sunset man ang ato no. Pero ang tibuok kalibutan alas 12 man gyud andam. Yes. Pagbutog yun inig ka alas 12 mga kapaglaom nalimutan din unsa kito ako New Year's resolution. It happens all the time ang gid mawala dayon ba? Mawala dayon. So we hope mga kapaglaom dinhi sa atong Let's Pray Pilipinas nga ang ato nga kinabuhi mulambo one step at a time. Okay? Aron nga motubo ta ngadto sa pagkahamtong unya magkinabuhi ta nga malipayon. Yeah. Okay? Malipayon. Kay kining balik ta sa gihisgutan ni kapaglaom Renan about new heaven and new earth. Maghuna-huna gani ko kapaglaom Renan ni new heaven and new earth. Makahuna-huna dayon ko nga mupauli man di ay ta. Mupauli man di ay ta dili man di ta taga dinhi di ay unya makahinumdom dayon ko mga kapaglaom nga ang atong kinabuhi dinhi kanang usa lang ta kadumuloong kapaglaom Jel. Okay? Dumuluong kanang mura bitaw kung sa ayano pa nato nga istorya kanang mura tag biyahedor ba. Gikan ta sa layo nga dapit nya pauli ta sa balay, nagbiyahe ta. It might be nga along the way mupahuway ta, no?
Unya dunay mga kalangan sa dalan ingon na nga ato nga panaw mga kapaglaom, no? Nga sa atong pagpauli ngadto sa langit nun nga puloy-ana, naagyo na ang mga tentasyon, mga kasakit, Mga stopover. mga stopover sa ato nga kinabuhi. Abi nimo kapaglaom rinan. I was given a privilege to kanang travel abroad ba. Yes, Pastor. Kining mag-travel da ita gawa sa nasod mga kapaglaom, lahi di ay nga kining mag-travel nga ni arata dinhi. Kay mo travel ta ngadto gawas nasod, mas magmatngon ta sa atong panahon ug sa ato nga lihok. Ngano man di gyud ta taga didto. Uroy og dakpon tag pulis, di matanggong ta, mabiyaan ta sa tong biyahe. Unsaon na lang, wa tay kwarta, unya kulang atong panahon. Unya dunay nagpaabot nato didto. Dunay mo tagbo. Ingon ana lang mga kapaglaom kayano ang atong nahuna ba nga ang atong biyahe sama niini nga kana bang magmatngon ta, unya magamping gyud ta sa unsa nga paagi nga kanang ang atong kinabuhi uyon sa Ginoo, kahimutan sa Ginoo, unya enjoy ta sa ato nga biyahe. Di ba ang usa sa nindot gyud nga portion sa atong biyahe kapag laom Jill nga makakita kag lain nga mga lugar, unya makakita kag lain nga rasa sa mga tao, maka-observe ka sa ilang nga behavior, unya makakita kag nindot nga mga spot sa imo nga biyahe. So ingon ini ang atong spiritual nga pagbiyahe mga kapaglaom. Looking forward for that new heaven and new earth kay naa didto nagpaabot ang Dios og ang tanan nga mga balaan. You see, nindot kayo mga kapaglaom nga nag-abot na to dito sa langit. Nindot kayo ang atong paminaw mga kapaglaom niya diha sa airport na magpaabotan. Welcome home, di ba? Niya dako Renan. Nindot kayo niya inigabot dito. All the saints will be marching towards us niya. Gakson ta. New heaven and new earth. Lagi ka nang murag. Nindot ka. Look forward gid ka nga unta maabot ang time nga imo gid nang ma-witness. Nindot kaayo ang kanang new heaven and new earth. Walay dapit mga kapaglaong nga atong ikakumpara. Walay dapit nga pareha niya ng bag-ong langit o bagong yuta. Kung doon na mo'y mga Biblia, kindly take time to read Revelation chapter 21 and 22. Naa diha gihulagway mga kapaglaom kung unsa kanindot ang bag-ong langit o bagong yuta kapaglaom Jill. Gani mga kapaglaom kini naghatag kanato og kanang padasig ba, no? Looking forward for that new heaven and new earth, maghatag nato na og kadasig, maghatag nato na siya og kanang lahutay nganuman kay kining atong kinabuhi dinhi. Bisag pila pa na katuig mga kapaglaom ang inyong pag-antos balatian, mga pagsulay, wa ra na sa kumingking kung atong ikumpara sa bagong langit o bagong yuta o eternidad kinabuhing walay katapusan nga gisaad sa Ginoo alang kanato kapaglaom renan. Yeah, that's right, Pastor, no? And in fact, diri sa atoa sa earth karon, daghan matag mga talan-awon nga makita, no? Yes. And naka-experience man ta ng time nga we feel kanang excited nga kanang gitagbo ta or that ni ato taglaing lugar, and then we saw for example ni ato tag butanta Switzerland, nindot kaayo murag painting nga naa ka sa sulod sa painting, but abi ninyo when we get to heaven dili nato ma-describe ang kanindot sa kanang unsay naa didto. It will be more than that, pila ka folds more than that kind of feeling. Kana siya kumbaga gipatilaw ra na sa ato karon so that we will keep looking forward nga unta maingana makaabot ta anang lugar nga nindot kaayo nga giandam dito sa Ginoo. And of course, we will be able to achieve that nga makaadto ta didto if willing ta for now, no? Mo sacrifice lang sa ta sa mga kasakit nga naa dinhi. And we will keep trying to have ourselves in line with mga ways nga para sa Ginoo, no? Kay we are here to prepare ourselves for
the eternal life. And mura bag nag-rehearse sa tadaan diri, we have to practice living how it is like living there. Nga dili man pwedeng magkalibutanon ang ato ang pagpanginabuhi dinhi, pero ganahan ta mo atog langit. Lahi man pod ang life na dito, kapaglaom. Pastor, right? So, and with that, yes, Pastor. Yes, kapaglaom siya. Mao na hinungdan mga kapaglaom nga ato gisgutan ni. Okay. We want to be prepared for that new heaven and new earth. So, there must be a renewal, daily renewal. Okay? So, karon kay bagong tuig naman, kanang hapit naman. Hapit naman gyud ang bagong tuig, pila lang ka oras, a matter of like 10 hours na lang mga kapaglaom bagong tuig na. So kinahanglan gyud nga mo renew sa ato mga commitment, kun unsay ato mga suffering, kun unsay atong mga alantoson, mga pagsulay. Dili ta angay nga mabalaka kining kapaglaom gel o kapaglaom renan tungod kay nindot kayo, walay dila mga kapaglaom, walay masulti ang dila kung unsa kanindot ang langit nga gipuy-an ang giandam alang sa mga matarong. Amen. Og di po na to kalimtan, Pastor, no, nga if we are renewed, dili po na to ato nang kalimtan ang atong mga sala sa una, atong kalimtan kung unsa man to atong mga kasakit ni aning 2022 na aman siguro tay mga kasakit sa atong mga isig kataw or naay someone nga dili ta comfortable with. Ato na nang wadon kapaglaom gel, no. Yes. Dili na nato ibutang sa atong mga hunahuna, hilabi na sa atong mga kasing-kasing. It's because we are looking forward to that new heaven nga gusto natong adtuan. Kung doon na tay kanang hatred kapaglaom gel, no, doon na tay anger sa atong isig kataw. Life is too short to hate somebody, okay? Yes. Mubura ko no kay atong kinabuhi nga maglago ta nang tawhana. Ini kakita na to mayon dayta nga guba gyud kung adlaw ba naa nang tawhana. No. We become unfair to ourselves. Kanang imong sakit ang imong kaugalingon, karong bagong tuig mga kapaglaom, it's time to move on. Yes. Panahon na nga ato ning wadon unya one step at a time, dili man na imposible man na para nato nga overnight mawala dayon ang tanan nato nga mga weakness, no. Kay ang ato nga pagkinabuhi hinay-hinay hangtod nga makat-on ta sa atong pagkinabuhi nga Dios non og labing matinumanon diha sa Ginoo. Sa one of the books bitaw that I read, no, kapaglaom Brennan, allow me to share mga kapaglaom. According dito nga, it's okay to get hurt and it's okay to cry during that time nga kanang nasakitan ka, naglagot ka, hilaki lang, but then after ana napagawas na gani nimo imong luha, humana gani ka. Kalimti na tong tanan. Yes. Humana, make a new start again. A new day, a new start. You got 24 hours to redeem yourself. Make use of that nga magmalipayon ka throughout the time nga naa ka dinhing kalibutan. Yes, and kapaglaom gel, no, you mentioned tears. Kanang tears na to tungod sa kasakit mga kapaglaom, that's just temporary, no? So, pag abot na to dito sa langit, wala na pain. No more dying, no more sorrow. No more sorrows, and God himself will wipe away all tears from our eyes. Amen. Nindot kayo mga kapaglaom, wa gyoy ikakumpara sa ato nga ginapaabot nga bag-ong langit o bag-ong yuta. Say for example kung ang tibuok nimo kwarto mga kapaglaom ang kulor ni anak puti, just imagine nga ang usa ka bungbong sa imong kwarto puti, no? Unya tuldok siya o usa lang ka tuldok sa ballpen. Unya magpalayo ka mga kapaglaom, unya tan-aw. No? Nganong ako nang giingon ana pag illustrate mga kapaglaom, kanang tuldok mauna ingon ana kagamay ang atong pag-antos ikumparar sa eternidad. Amen. Di ba? Dako kaayo. Imagine na ng bungbong sa imong balay. Unya datra na ang gamay kaayong tulpok. Ang kana nga tulpok ingon ana lang ang kanang kasakit, mga pag-antos, pagsulay nining kinabuhi compared to eternity. So kinahanglan nga ato yung lahutayon mga kapaglaom kay ngano ang Biblia, si Kristo
naghatag nato og saad. We can do all things. Mahimo nato ang tanan. Moingon ka nga, imposible pastor. No, it's possible. Not with you, but with God. Yeah. Okay. No? So, dili lang na tungod sa atong kaugalingon, but we have to keep remembering tungod sa kaayo sa Ginoo that we will be able to kaning endure kaning unsa magani ni atong mga gipang-agian karon. And of course, let's also remember to continually spend time din na sa ato ang Ginoo. We have to get to know Him nga no. Ang atong pangandoy, ang atong goal is not to stay here on earth forever, di ba? We want to have that eternal life dito sa langit. And kung saan man nimo pagpuyo dito if wala gani ka kaila sa katag-iya sa balay, di ba? So we have to get to know Him, spend time with Him para nga ma-ready ta, maandam ta para sa pagpuyo dito. Og mao na ato ang kanang handom og tumong sa kinabuhi mga kapaglaom nga kinahanglan nga mag-preparar gyud ta dinhi sa ato nga kanang Kristohanon nga pagkinabuhi. Unsa may ato mga kalabuton? Of course, to know Christ and to be like Him. Di ba? Nakakita na mong abogado, mga kapaglaom nga sa iyang pag-eskwela, miundang siya pag-elementary o miundang siya pag-high school, unya patid-patid na lang og lata, sunod-sunod sa kanang ikog skabaw niya. Paghuman sa 5-7 ka tuig nahimo siyang abogado? Wala wala, di ba? Nakakita usa pa engineer nga wa gyud mo eskwela unya nahimong bantugan nga engineer? Wala kami kapaglaom renan, kapaglaom gel. Okay? Nang eskwela mi mga kapaglaom pareha ninyo nakahuman mo kung unsay inyong nakabuot sa kinabuhi nganuman. Tungod kami eskwela man mo. Di ba? Ang akong point mao ni nga kung gusto ta og langit mga kapaglaom dinhi sa yuta. Kinahanglan nga atong sundon ang kinabuhi sa tag-iyas langit. Di ba? Kung unsa may gusto niya nga kanang kinaiya, behavior nato, inigpuyo dito sa langit, atong sundon. Di ba? Magkinabuhi tang daan dinhi sa kanang yuta, magkinabuhi tang langit non. Okay? Dinhi pa lang sa yuta, magkinabuhi tang langit nun. Kaya abi ninyo mga kapaglaom, kung dinhi pa lang sa atong kalibutan, magkinabuhi ta uyon sa kabubuton sa Ginoo, kanang atong balay, mao na atong pag-ampo nga ang atong balay mahimong usa ka gamay nga langit ni ining yuta. Sa unsa nga paagi, ang tanan ng membro, ang mga bata, dunay Kristo ug dunay Dios, Dios non nga kinabuhi nga mga kapaglaom. Usa ka mga pamaagi siguro nga maato na siyang achieve mga kapaglaom no is prayer. Pray as a family. Continue nato ang atuang morning and evening worship, no? Because we don't only get to know Christ pinaagi sa atong pagtuon as a family. That's also another way mga kapaglaom nga niduol kita mismo dito no sa ato ang Ginoo. Because when we pray, dili man na siya it will not bring God down to us. No, mauman bali man na siya dito, kita man ang moduol dito. It will lift us up dito padung and it will help us get a closer kanang relationship dito sa Ginoo. And of course, that will develop our relationship with our God, no? And again, in preparation for our eternal life with Him puhon. Amen. So, mga kapaglaom, I hope that we will keep that in mind kanang desire to be in heaven, no? Ato na yung iampo gyud sa Ginoo nga tagaan gyud ta ana, permi remind gyud ta all the time that we are here temporarily and that this new year mga kapaglaom is 1 year closer sa ato ang mahaduol nga pag-adto dito sa langit puhon. So, while we ponder upon those thoughts of heaven mga kapaglaom, ato sa pamalandungan ang usa ka awit.
Yes, mga kapaglaom, no, dito sa langit wala nay peligro busa, ato ang ipadayon ang ato ang pagduol dinha sa Ginoo. And let's keep our faith, mga kapaglaom, because nahaduol na ang pagbalik sa ato ang Ginoo. So, padayon kita sa pagbasa o sa pag-inampuay, mga kapaglaom. For this batch, akong hangyoon si Kapaglaom Jel to lead us in prayer. And ani ang ato ang mga prayer requests. Let's pray for Kapaglaom Julius Canyaveral. Doon na lang po siya mga challenges sa iyahang pagpanginabuhi karon. So ato siyang iampo nga giyahan siya, no, sa Ginoo kung unsa magani sakto nga mga pagabuhaton. And also si Kapaglaom Brian Switzzeg for healing and recovery kay gikan siya Kapaglaom Jel gioperahan. So ato i-pray nga maka-recover na siya. And also si Kapaglaom Pedro Maragana nga unta maayo pud siya sa iyahang balatian. And of course, ang usa ka church nato, no, sa Bongleo Church, doon na sila gibuhat nga Voice of Prophecy. Praise God, ana nga opportunity, no, nga maka-share pud sila sa mensahe dinha sa ilahang iglesia. Ato silang i-pray for guidance sabi na ang mga pangulo ni ining church, no? So, and also para kang Kapaglaom Boy Rimonsada nga dunay mga ailments sa iyahang panglawas pod, so ato po siyang i-pray nga maayo na po siya sa iyahang sakit, no? So akong hangyon si Kapaglaom Jel. Yes, karon mga kapaglaom, let us all bow our heads for a word of prayer. Our dear God and kind Heavenly Father, dako ang among pagpasalamat Ginoo nga anian na pud kami, anian na pud ikaw nagauban kanamo samtang kami nagaampo ug nagaluhod dinha sa imong mahimayaong trono, nga magapangayo dear Father for all the good things nga imong ihatag dinhi kanamo, dili lang sa financial, sa emotional, but most especially dear Father sa spiritual. Kay balumi Ginoo that we are imperfect na ami daghang mga pagkulang dinha sa imuha, dear God, ug sa among isig katawo apan nang hinaot kami Ginoo nga imo kaming tabangan, imo kaming hinluon ug imo kaming panalanginan sa kanunay, dear God, that maskig unsa ang decision nga among buhaton sa among kinabuhi, it will all be in line to the will of you, dear God. Sa karong panahon na, dear God, we are coming again into your throne of grace. Among iampo ang among mga kapaglaom nga naa karon sa ilang mga balatian o unsa man ang ilang mga gipamati. Kay balumi Ginoo nga naay mga nagproblema karon, dili lang sa ilang mga panglawas, dili lang sa ilang mga relasyon sa isig ka tao, but they are also having problems, dear Father, especially sa ilang health. Atong iampo si Kapaglaom Julius Canyaveral nga aduna siya'y problema sa iyahang kaugalingon, dear God, may it be, dear God, iyang i-overcome kung unsa man ang iyahang gipang pamati karon, kung unsa man iyang problema nga atubang karon, dear Father, kay balumi walay imposible diha kanimo, og among hinaot nga imo siyang tagaan og peace of mind nga mobalik og manghimaya dinha sa imuhang buhi nga ngalan. Another is Kapaglaom Brian Switzzeg, hinaot pod imo siyang balikan og maayong panglawas, dear God, nga magapadayon siya paghimaya dinha sa imuhang ngalan. Kapaglaom Pedro Maragana ug ang isa sa atong mga simbahan, dear Father, from Bongleo Church nga naa karon nagabuhat sa ilahang Voice of Prophecy. Nagaampo kami, dear God, nga imo silang tagaan the knowledge, dear Father, nga ilang untang mahatag ang maayo nga mensahe, ilang mapaabot didto sa mga katauhan, dear Father, that are going to listen to your words, and that they will be inspired, dear God, not just to the messages that they will hear, but also, dear Father, to the people that are surrounding them, knowing, dear God, that the ones that are in front of them are these people who you call the light bearers of you. We also pray, dear Father, nga imo pong panalanginan si Kapaglaom Boy Rimonsada, nga imo siyang
tambalan, dear God. We know, dear Father, that these people have been going to the hospital para mag-seek og medical help. But you, dear Father, as our great physician, kahibalumi walay imposible that you are going to heal each and every patients, each and every trials, each and every pains that we have in our lives. Imo kaming hinluon o imo kaming pahinumduman, dear Father, that if we have this faith in us, we can even move mountains, dear God. Daghang salamat sa pagtubag o paminaw sa among mga pag-ampo. Amo kaming gipangayo sa ngalan sa Ginoong Hesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Thank you, Kapaglaong Jel. And so, doon na pa tayo mga pipila ka mga prayer request din ha, Kapaglaong Jel. Yes, mga kapaglaom, we have more prayer requests this morning. Akong pagbabasahon. Si Kapaglaom Nestor Hulingaga nga naapod siya'y problema sa iyang panglawas. Nagpatabang siya nga iampo nga unta maayo na siya together with Kapaglaom Richard Miran. Naapod tayo Kapaglaom si Dan Rio of Santa Maria Romblon. Nagpatabang pud siya pagampo mga kapaglaom nga maayo siya sa iyang balatian pud. A full recovery from his stroke. And we also have from a prayer for his grandson from si Paul Andre Biarga. Naa siya pud sa karon sa balatian which is having dengue. So atong iampo nga unta naa siya sa ma-recover siya sa iyang sakit. And kapaglaong Cookie Kulambot iyang gipray para sa iyang husband nga unta makompleto na ang iyang documents and they can be able to pursue their dreams kung asa man sila padulong. And lastly, atong iampo si kapaglaom June Panal nga naa karon sa hospital. Alright. So, for this batch, no, atong ihatag kang Pastor ang panahon. Yes, kapaglaom rinan, in line with our discussion this morning, I would like to share this passage still in the book of Revelation, chapter 22, mga kapaglaom. Nindot kayong saad sa Ginoo, mas mingawon ta og langit kung ato ning pamalandungan karong buntagan. In verse 6, mga kapaglaom, nag-ingon, og siya miingon kanako kini mga pulunga kasaligan og matuod og ang espiritu sa Dios sa mga espiritu sa mga propeta mipadala sa iyang manulunda aron ipakita ngadto sa iyang ulipon ang mga butang nga magakahitabo sa dili madugay. Verse 7 nag-ingon, og tanawa moabot ako sa dili madugay, bulahan ang magabantay sa mga pulong sa propesiya niining basahuna. In verse 20, laktaw ta ngadto sa 20, mga kapaglaom, ang nagapanghimatuod mahitungod niining mga butangan nagaingon, sa pagkatinuod ako maabot gayud sa dili madugay. Amen. Umanhi kana Ginoong Hesus. Nindot kay ang saad sa Ginoo og kini nga saad, mga kapaglaom, dili mapakyas, muanhi na si Ginoong Hesus sa dili madugay pagkuha kanimo og kanako, magampo ta. O Dios nga balaan nining takna sa kabuntagon sa adlaw ng ipapahulay, kami nagalaom og malipayon kami nga nagaangkon sa imong mga saad nga sa dili madugay ikaw muanhi aron mawala na ang tanan namo nga mga pag-antos, mga kalangan nining yuta. Ingon Ginoo nga karong buntaga akong gikuptan kining Biblia, simbolo kini sa pag-angkon sa imong mga saad. Masaligon kami nga pinaagi sa imong mga pulong. Ang amo nga kinabuhi mahimong mahiuyon diha kanimo. Magkinabuhi kaming masingkamuton, matinumanon, magmalahutayon sa moabot nga bag-ong tuig 2023. Kunon sa man ang mga butang nga sa gabal og mahimong kalangan sa among pag-alagad diha kanimo, tudloi kami Ginoo ug tabangi kami nga among madaog kining tanan nga kami mag-alagad nga matinumanon, mag-alagad nga malipayon tungod kay kami nasayod nga ikaw anaa ni anang usa ka dapit nagapaabot kanamo kay ikaw nagsaad nga ang imong bugtong anak muanhi aron sa pagkuha kanamo ug iya kaming kuyugon diha sa langit nun nga puluyanan
diin wala nay kasamok, wala nay kabalaka, wala nay kaguliyang, lunlon kalipay og kinabuhing dayon imong ihatag sa matag usa. Apan Ginoo, nining kabuntagon, nining katapusan nga adlaw ipapahulay, kami nagaduol kanimo nining orasa kauban ang among mga kapaglaom nga naa sa balatian. Kapaglaom Nestor Hulinganga, si kapaglaom Dan Rio, kapaglaom Paul Andre Biarca o kapaglaom John Panal. Hinaot nga ikaw mag-ayo kanila o Dios sama sa imong pagpakita sa ilang kinabuhi sa nanglabay nga panahon. Hinaot nga ikaw magauban kanila, kupti ang ilang maluyahon nga mga bukton nga mag-alagad sila nga matinumanon hangtod sa adlaw sa imong pagtungha. Ikaw mag-uban kang kapaglaom Henry sa iyang paglupad sa bisan asa nga dapit siya padulong. Ikaw Ginoo maghatag kaniya sa maayo nga panahon ug higayon. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan ug gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor. And of course, daghang salamat po mga kapaglaom for always staying with us sa panahon nga inyong gihatag dinhi sa pag-uban na mo sa ato ang mga pag-ampo. And so I hope nga daghan tag na remind ta sa ato ang kanang goal as a Christian, kung unsa gyud ang ato ang goal in the next New Year soon, sa pipila ka oras na lang. Okay, yes, mga kapaglaom, with the goal in mind of being with Christ and finally live in the eternal and peaceful home, we must be driven to fulfill our resolutions, preparing our lives for the home to come. Yes, and mga kapaglaom, atong hinumduman that Christ, as the perfect example, can lead us to the path towards reaching our goal for this year. So prayer, meditation, self-denial mga kapaglaom, and that the will to engage in God's work are some of the resolutions nga kinahanglan nato i-appeal o i-improve as we try to journey in this worn world. Yes, kapaglaom Renan and kapaglaom Jel, very very soon God will come to claim us and to renew the world. Let all our plans be grounded in Christ as we will prepare for the home we will soon have. So, and mga kapaglaom, again, we hope and we pray nga ang atuang mga nakatunan for this episode will stay in our minds, kanang talan-awon that will actually let us keep reminding ourselves of heaven and longing for that heaven. Unya kapaglaom Renan, ang tanan nato nga mga kaguol, kabalaka, problema, atong ibilin karon nga tuig kapaglaom Jel. Unya dili nato balonon sa sunod tuig, bag-ong tuig, tuig 2023. Yes, it's true mga kapaglaom. When we are going to start the new year, we also have to start a new life in us. Amen. Yes. Akong i-greet di ay, by the way, akong i-greet karong buntaga si Doc Lorly and Puliescas together with his her loving husband, Prince, and family. Thank you for the greetings, Doc. Happy New Year and Happy Sabbath. Yes, i-greet po nato ang tanan itong mga kapaglaom nga nagtanaw nato karon sa ato ang Facebook pages, A Happy New Year din kaninyo sa atong hilabi na sa atong mga pamilya nga naa karon nagtanaw og nagsuporta kanato. And also, this is an opportunity for us, Pastor, to thank our crew behind the camera, mga kapaglaom. Dili ninyo sila makita, but dili ni ma-succeed po, pinaagi sa paghiyapot sa Ginoo ang ato ang programa kung wala sila, sa ato ang mga floor directors, ang ato ang mga cameraman, and ang mga crew nga naa sa ato ang booth. Later on, hopefully ato silang makita later. And also kapag laom rin ang uban nato nga mga kauban sa Let's Pray Pilipinas nationwide, nga naghatag nato og naghatag og kinabuhi every day sa atong programa
Let's Pray Pilipinas kapaglaom dyan. Yes, amen. So once again mga kapaglaom, Happy New Year din kaninyo o ginaot. You will be blessed in everything that you are going to do. Always remember, all things, animate and inanimate, will declare that God is love and He shall reign forever. This has been your Kapaglaom Gel of Hope Channel Cebu, reminding you that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, mga kapaglaom, those who are willing to make any sacrifice for eternal life will have it. This is Kapaglaom Renan saying, cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Yes, mga kapaglaom, we will give a small time to our crew members of Hope Channel to greet you Happy New Year. Happy New Year! The doing of true Christian help work brings rich blessings. This has been your Kapaglaom Pastor Limoy Laron saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pag-ampo nining tuig 2022 din hilang sa Let's Pray Pilipinas.